Magandang araw po sa inyong lahat. Narito po ang mga pagbasa para sa February 19. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Pagkaraan ng 40 araw, binuksan ni Noe ang bintana ng daong at pinawalan ang uwak. Ngunit ito'y palipat-lipat lamang. Pinawalan din niya ang isang kalapati upang tignan kung humupa na ang tubig. Ngunit wala itong madapuan, kaya bumalik ito sa daong. Makalipas ang 7 araw, muli niyang pinawalan ang kalapati at nagbalik ito na may dalang sariwang dahon ng olibo sa tuka. Kaya nalaman ni Noe na humupa na ang tubig sa lupa. Sa wakas, natuyo ang lupa. Lumabas si Noe at nagtayo ng dambana para sa Panginoon at naghandog ng alay. Nalugod ang Panginoon at sinabi, "Hindi ko na muling susumpain ang lupa dahil sa tao. Hanggat umiiral ang lupa, hindi maglalaho ang paghahasik at pag-aani, ang lamig at init, ang tag-araw at tag-ulan, ang araw at gabi." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmo responsoryo ang atin pong itutugon. Maghahandog ako sa Panginoon ng papuring alay. Paano ko gagantihan ang Panginoon sa lahat ng kanyang kabutihan sa akin? Iaalay ko ang kopa ng kaligtasan at tatawag sa ngalan ng Panginoon. Maghahandog ako sa Panginoon ng papuring alay. Tutup din ko ang aking panata sa Panginoon sa harap ng buo niyang bayan. Mahalaga sa Panginoon ang buhay ng kanyang mga lingkod. Maghahandog ako sa Panginoon ng papuring alay. Ebanghelyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong iyon, dinala kay Jesus ang isang lalaking bulag at nakiusap ang mga tao na ito'y hipuin niya. Inakay ni Jesus ang bulag palabas ng nayon. Nilagyan ng laway ang kanyang mga mata at ipinatong ang kamay sa kanya. Tinanong siya ni Jesus, "May nakikita ka ba?" Sumagot siya, "May nakikita akong mga tao, ngunit para silang mga punong naglalakad." Muling ipinatong ni Jesus ang kanyang mga kamay sa mga mata nito. At nang muli siyang tumingin, luminaw ang kanyang paningin at nakita niya ng malinaw ang lahat. Pinauwi siya ni Jesus at sinabi, "Huwag ka nang pumasok sa nayon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Refleksyon o pagninilay. Mga kapatid, sa unang pagbasa, makikita natin ang bagong simula matapos ang malaking baha. Ang kalapati na may dalang dahon ng olibo ay simbolo ng pag-asa. Matapos ang unos,
may bagong buhay. Matapos ang paghuhukom, may awa ang Diyos. Minsan, dumaraan din tayo sa baha ng problema. Pagsubok sa pamilya, kalusugan, o kabuhayan. Parang walang katapusan ang ulan. Ngunit ang kwento ni Noe ay paalala. May hangganan ang unos, may araw na lilitaw muli ang tuyong lupa. May bagong simula ang Diyos na inihahanda. Sa Ebanghelyo naman, kakaiba ang paraan ng pagpapagaling ni Jesus sa bulag. Hindi agad luminaw ang kanyang paningin. Una, malabo. Parang mga punong naglalakad. Pangalawa, saka naging malinaw. Bakit kaya hindi agad-agad? Marahil dahil ipinapakita ni Jesus na ang pananampalataya at paghilom ay minsan proseso. Hindi lahat ay biglaan. May mga bagay sa buhay natin na unti-unting nililinaw ng Diyos. May mga pagkakataon na parang malabo ang direksyon ng ating buhay. May mga tanong tayong hindi pa nasasagot. Pero kung patuloy tayong magpapahawak kay Jesus, darating ang oras na magiging malinaw din ang lahat. Ngayong araw, itanong natin, may bahagi ba ng buhay ko na malabo pa? Handa ba akong magtiwala kahit hindi ko pa lubos na nauunawaan ang plano ng Diyos? Naniniwala ba akong may bagong simula pagkatapos ng bawat unos? Ang Diyos ay Diyos ng pag-asa at bagong simula. At si Jesus ang nagbibigay linaw sa ating paningin, hindi lamang sa mata, kundi sa puso. Magtiwala tayo sa proseso. Ang Diyos ay hindi pa tapos sa atin. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Nawa ay lagi tayong gabayan ng Panginoon at Kanyang samahan. Pagpalain tayo ni Yahweh. Amen.